Anong nilalaro mo? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo hihiwain ang melon, putulin ko ang kamay mo. Boss, tikman mo ang pakwan. Tikman mo. Hoy, boss lady, ang tamis. Sumpain ka, matamis ha, sampaling kita. 30 taon akong nangingibabaw. Tikman mo to. Tikman mo. Ano ito, mapait na parang gamot. Pakanin natin sila. Kain lang. Mapait, ang pait talaga. Paano namin ito kakainin? Naku, paano nagkaroon ng ganito kasamang pakwan? Narinig mo yan? Maliit na gwapo ang iyong pakwan, sobrang makatas, pero walang tamis. Kaya gusto mong magsaya sa hotel kasama ako? May nobya na ako. Malapit ko na siyang pakasalan. Pakakasalan mo ay taga-benta ng pakwan? Ay, ngayon alam ko na bakit di matamis ang pakwan mo. Dahil bulag ka. Ikaw! Anong sabi mo? Alam mo ba bakit di matamis ang mga pakwan mo? Hindi, sabihin mo nga. Dahil isa ka lang taga-benta ng pakwan. Haha. At ang iyong nobyo, napakagwapo. Talagang gusto siya ni Sister Liu ng Dragon Gate. Pinapunta ako rito para makipag-ayos. Maging matalino ka, umalis na. Hindi ako papumatay ngayon. Kung hindi sa susunod na taon, libing mo na. Bago mo sabihin yan, alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Aray. Hindi ko alam bakit hindi mo sinabi. Sige. Sasabihin ko sa'yo. Paanong nagawa mong sakta ng ating pinuno? Saktan sila. Tarantado ka, paano mo nagawang... Ano? Akala mo hindi kita kayang saktan? Taga-Protection Association ako, mamamatay ka dahil sa akin. Bibigyan kita ng 3 segundo. Luhod ka at kausapin mo ako. Kung hindi, hindi ka na makapagsalita. 1, 2. Ano, hindi hinog o matamis ang pakwan ko? Matamis. Matamis? Bakit mo sinabing hindi matamis kanina? Ano? Madaling pagtripa ng mga tapat? Chinyu, paano siya naging ganito kalakas? Sinasabi ko sa iyo, may mga bagay sa buhay ko na hindi mo pwedeng hawakan. Hawakan mo yan, mamamatay ka. Gusto mong malaman kung ano ang mga iyon? Pinky boss! Boss, sabihin mo! Sige. Tandaan mo to, ang aking bansa, ang aking pamilya, ang aking mga magulang, mga kapatid ko, at ang lalaki ko, kasama ang aking dangal. Iyan ang mga hangganan ko. Kahit sino ang lumampas dyan. Pagsisisihan nila ito habang buhay. Malinaw ba ang narinig mo? Malinaw, malinaw. Mabuti at naintindihan mo. Kanina, hinawakan mo ang aking pakwan. Ibig sabihin yan, hinawakan mo ang aking dangal. Inaapi ang lalaki ko, ibig sabihin inaapi ako. Ngayon pagsisisihan mo ito habang buhay. Sabihin mo sa boss mo, ipaprint ang mga krimen niya sa mga taon at sumuko sa opisina ng gobyerno. Kung hindi ako masaya, gagawin ko siyang abo sa crematorium. Oo, teka. Dalhin mo rin iyang basura na yan. Xingyu, Mahal, medyo marahas ba ako kanina? hindi! Astig! Astig! Hindi ko akalain na ang lakas mo. Siyempre, kung hindi ako malakas, anong gagawin ko kung may umagaw sa gwapo kong asawa? Xingyu,
Sa buhay na ito, ang puso ko'y sa'yo lang. Ang puso ko'y sa'yo lang. Mahal lang din kita. Uy ma, Nakita mo ba si Shen Qingyu? kakakita ko lang. Sasabihin ko na sa kanya. Dalian mo, nandyan na sina Kuya at Hipag. May problema ba? Gusto ni mama na tumulong ka sa sakahan. Ano? Gusto mo akong tumulong sa sakahan? Sabi ni mama, mahina na raw ang kalusugan nila. Gusto nilang bumalik ka at tumulong sa sakahan. Pero gusto mo ba? Mga magulang mo sila at pagsasaka lang naman. Paano naman akong hindi gugustuhin? Uy, kahit pag gusto mo, kailangan ko pa rin sabihin sa iyo ng maaga. Kailangan mong maging handa sa isip. Natatakot akong hindi mo kakayanin. Pagsasaka lang naman, maliit na bagay lang. Bakit ko kakayanin ito? Alam mo, hindi nila nagustuhan na magkasama tayo, kaya gusto ka nilang subukan. Gusto nilang sakahin mo ang 100,000 hektarya ng baryo. Kung susuko ka sa kalahati, magkakaroon sila ng dahilan para paghiwalayin tayo. Ano? 100,000 hektarya? Bakit ganun karami? Hoy, mga kabataan sa baryo nagtatrabaho sa bayan, di ba? Kaya maraming bakanting lupa, kaya inarkila nila lahat ng lupa sa buong bayan. Lahat? Inarkila nila ang 100,000 hektarya para ako lang ang magsaka? Sadyang pinapahirapan nila tayo. Hindi ka raw pasok sa pamantayan nila kung ayaw mo ngang magtrabaho. Hindi nila tayo matatanggap. Pero Qingyu, gusto kitang pakasalan. Gusto kitang alagaan. Kung okay lang sa'yo, ihihiwalay ko ang sarili ko sa kanila at magpakasal sa pamilya mo. Yansong, hindi ako makatutol pero ang magulang mo ang nagluwal at nagpalaki sa'yo. Dahil ginawa nila ang pakiusap na magsaka ng 100,000 hektarya. Susundin ko ang hiling nila. Kung magawa ko at hindi pa rin sila pumayag, sasama ako sa'yo. Qingyu, ang husay mo. Pangako sa'yo. Kung magbigay pa ng gulo ang mga magulang ko, kung magtatakas man tayo o magpakasal ako sa pamilya mo, bibigyan kita ng walang hanggang saya. Sige, tara na, magsasaka na tayo. Sige, naintindihan ko. Kahindik-hindik to. Yung nagtitinda ng melon, bumalik kay Pei Yanzong. Lintik, kasalanan mo lahat to. Hindi mo kayang harapin ang nagbebenta ng melon. Hindi. Sister Liu, di ko lang maintindihan sa mga kwalifikasyon mo. Kahit sinong lalaki gusto mo makukuha mo. Si Pei Yansong ay taga-bukid lang. Paano siya naging karapat-dapat sa'yo? Wala kang alam. Totoo ba na si Pei Yanzong ay taga-bukid? Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang totoo. Ang pamilya niya ang pinakamayamang misteryo sa Haicheng. Nagkukubli lang sila sa probinsya. Ano, ang pamilya niya ang pinakamayaman? Huwag mo itong ipagkakalat. Nakipagsabwatan na ako sa hipag niya bilang tagaloob. Nagpapanggap na di ko alam ang background niya. Tinuturing siyang taga-bukid na walang kinabukasan. Mas maganda na ang chance ko. Sige, ihanda ang mga handog. Magpo-proposal na ako. Qingyu, makikilala mo na ang mga magulang ko at kapatid. Kinakabahan ka ba? Hindi ako kinakabahan. Matamis ang dila ko palagi. Gusto ako ng mga nakatatanda. Tatay, hindi mo talaga balak pag-asawahin ang kapatid ko sa nagbebenta ng melon na maging hipag ko, di ba? Opo, nanay. Kung malaman anak mayaman nag-asawa sa taga-melon, tiyak na magiging katatawanan tayo. Talaga. Akala mo ba kaya niyang sakahin ang 100,000 hektarya ko?
Talaga, gumastos tayo ng 100M para sa 100,000 hektarya para lang umatras siya. Di ako naniniwala na may 3 ulo at 6 braso siya para sakahin ang lahat ng aming 100,000 hektarya. Oo. Kahit may 3 ulo at 6 braso si Shen Qingyu, hindi pa rin kaya. Itinakda siyang mapahiya. Tatay, nanay. Nakabalik na kami. Tito, tita, kumusta? Kumain muna kayo ng melon. Ikaw si Shen Qingyu? Ikaw si Shen Qingyu. Ano, magkakilala kayo? Syempre kilala ko siya, kilalang kilala. Hindi, paano mo rin siya kilala? Siyempre, kilala ko siya. Magkaklase kami. Dati siyang dalagang Shen. Sayang, nagkaroon ng sakuna ang Shen. Mas malala ang buhay niya kaysa aso. Pagkatapos nun, di ko na siya nakita. Paano mo siya kilala? Ako, mas katawa-tawa pa. Uy, nung una ko siyang nakilala, totoo siyang dalagang Shen mula sa probinsya. Pero namatay sa bugbog ang tatay niya. Binenta ang nanay niya. Araw-araw tinuturo siya ng mga tao. Wala akong choice kundi hiwalayan siya. Hindi bro, girlfriend mo pala siya. Kuya, ang pangit talaga ng taste mo. Sa iyong kwalifikasyon, makakahanap ka ng mayaman kahit nakapikit. Bakit mo pinili ang basang daga? Wang Molly, magkaklase tayo. Malapit pa tayong magkaibigan nung nabangga mo ang Rolls Royce ng iba. At natakot kang bugbugin ka ni tatay mo kung malaman niya. Nagmakaawa ka sa akin para tulungan kita. Humingi ako ng 2 milyon kay tatay para sa bayad mo. At ngayon, hindi mo lang natatandaan ang kabutihan ko. Sinusuntok mo pa ako habang nakalugmok. Mas masahol ka pa ba sa hayop? Huwag kang kikilos na parang magkakilala tayo dito. Malinaw kong sinasabi sa'yo, hindi ko natatanda ang tinulungan mo ako sa anumang bagay at siguradong hindi ako makikipagsabuatan sa'yo para lokohin si Brother Yanjong. Siya ang kuya ng asawa ko, kapamilya ko. Ikaw basang daga ng pamilyang bangkarote. Anong karapatan mong makasama si kuya? Tama, Shen Qingyu. May kahihiyan ka pa ba? Isa kang pinagtapunan ko. Ngayon gusto mong umangat sa akin? Kuya, payo ko'y umalis ka na sa pamilya namin ngayon. O huwag mo akong sisihin kung pakawalan ko ang mga aso sa iyo. Oo, pakawalan nyo na ang mga aso. Sige. Narinig mo yon? Umalis ka na. Sobrang nakakatawa, Shen Qingyu. Ano pinagtatawanan mo? Baliw ka na ba? Qingyu, huwag kang malungkot. Ano man ang pinagdaanan mo, hindi kita susukuan kahit mamatay pa ako. Mamatay akong kasama siya. Yanzong, sa isang napakabuting boyfriend, bakit ako malulungkot? Pinagtatawanan ko sila parang palaka sa balon, di makakilala ng tunay na galing. Sobrang nakakatawa lang. Shen Qingyu, sino ka para sabihin yan? Kami palakas sa ilalim ng balon? Ikaw, isang nalugmok na dalaga. Paano mo nagawang sabihin yan sa amin? Talaga? Tama. 30 taon sa silangan ng ilog. 30 taon sa kanluran ng ilog. Pamilyang Wang, isa sa 4 na dakilang pamilya sa yun. Ang pamilya ninyong Shen ay matagal nang bumagsak at nawala ng walang bakas. At may lakas ka pang pag-usapan ako? Ano? Ang pamilya kong Shen ay bumagsak na wala nang walang bakas? Baka hindi mo alam. Pamilya kong Shen, numero 1 sa 7 bilyong tao sa mundo. Ang kapangyarihan at dangal ko at ang Shen family nagmula pa noong inagaw ni Wang Mang ang trono. 118th henerasyon ng ninuno mo, di hamak sa akin. Hahaha, baliw. Talagang baliw siya. Nanay, tatay, huwag niyo pong papayag na ang panganay makasama niya itong baliw o madadamay ang lahat ng kamag-anak natin, magiging katatawanan tayo. Talaga, kung papasok siya sa pamilyang Pei, ito ang pinakamalaking dungis sa ating pamilya. Narinig mo yan? Yanzong, hiwalayan mo si Shen Qingyu agad, paalisin mo siya. Hiwalay na! Lumayas ka! Hindi, si Qingyu ang pinakamamahal ko sa buhay. Walang makakapaghiwalay sa amin. Qingyu. Ito.
Yanjong, nababaliw ka ba? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mapahiya tayo? Sinabi ko nang ipapahiya tayo ng babaeng ito at lakas pa ng loob mong gawin to? May kalayaan na tayo sa pag-ibig, hindi na kailangan ng iba. Pananagutan natin ang isa't isa. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Bakit di ka matuto sa kuya mo? Tingnan mo, asawa ng kuya mo, ang galing, nagbibigay karangalan sa pamilya. Tapos, anong basura ang nakuha mo? Nahanap mo pa ang ganito bang karote nagbebenta sa kalsada? Kapag nalaman ng kamag-anak, mawawalan tayo ng dangal. Sa tingin ko, hindi masama si Qingyu kay Wang Moli. Baka wala siyang background ng pamilya ni Wang Moli o ang pera niya. Pero tunay kaming nagmamahalan, magkasama kami. Ang saya'y hindi sa pera, ito'y sa tiwala at pagmamalasakit. Bobo, inosente, gaano ka nakatanda? Akala mo'y kayang buhayin ka ng pag-ibig? Ilang kaso ng diborsyo dahil sa pera? Paano kayo ni nanay? Dati mahirap ka rin. At si nanay, dalaga noon pinili ka niya. Hindi ba kayo masaya ngayon? Paanong naging pareho yon? Mababa ang material na nais noon, mababa ang diborsyo noon. Ngayon, ang lalaki kailangang kumita para suportahan ang pamilya. Pati babae dapat tumulong. Sino bang hindi nagmamahal ng todo, gumagawa ng malaking sumpa na uuwi sa pagbabatuhan ng plato? Bahala ka kung kanino ka titira. Tigilan mo yan, bro. Makipaghiwalay ka na sa kanya, ipapakilala ka agad ni Molly sa mayayaman. Hindi ako interesado. Hindi ka interesado? Ay tol, ano ba ang sasabihin ko sa'yo? Kahit pangit ang panlasa mo at gusto mo'y tindera sa kalsada, kahit man lang pumili ka ng iba, si Shen Qingyu ay itapon ko na noon pa man. Ako ang iyong kapatid. Paano mo pa mapupulot ang basura na itinapon ko? Tumahimik ka! Hindi basura si Qingyu. Ikaw ang may maling paghuhusga. Ikaw yung sobrang materialista. Pabor sa mayaman, hamak sa mahirap. Problema mo. Ay, talagang mangmang ka. Nanay, tatay, tingnan nyo. Talagang naakit kuya ko sa tindera ng pakwan. Ginayuma niya siya, ang reputasyon ng pamilyang Pei. Masisira ito ng babaeng ito kalaunan. Opo, nanay at tatay, hindi kayo pwedeng pumayag dito. Si Shen Xingyu, pinakaawa-awa sa kaklase natin. Halos siya ang katatawanan pagkatapos kumain. Sino mang lumapit sa kanya, mababahuan din kasama niya. Wang Moli, ang iyong mga mata ay talagang walang silbi. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Ako, si Shen Qingyu. Ang kapangyarihan at karangalan ng pamilyang Shen ay sapat na para pasambahin ka habang buhay. Kung sasabihin ko sa'yo ang tunay kong pagkatao, magugulat ka na parang nakakita ng alamat. 3 buhay na biyaya makita lang ako. Paano mo nagawang batuhin ako ng putik? Hindi ka ba takot na sirain ko buhay mo? Ano ang sinasabi mo? Ano ang pinagsasabi mo? Makakakita ako ng alamat dahil lang sa banggit ng pangalan mo? Talagang winasak mo ang aking pananaw sa mundo. Sa iyong kahabag-habag na pagtingin sa sarili, lakas mong magyabang kahit ano. Sige na, ngayon bibigyan kita ng pagkakataon, ipahayag mo ang iyong pagkatao. Sige na at gulatain mo ako ng maayos. Malamang gusto niyang sabihin, ako ang nagbebenta ng pakwan sa palengke. Tingnan ang melon na ito, ang laki at bilog. Ang yabang ha? Ha ha ha, dali na bibigyan kita ng pagkakataon magyabang, sabihin mo at para marinig namin. Sige na nga, makinig kang mabuti. Ang 5 alamat sa buong mundo, hari ng silangan, marshal ng kanluran, mayaman sa timog, kabal sa hilaga, at si Dragon Mother. Ako ang dakilang alamat sa itaas ng 4. Pinuno ng hukbo ng Dragon Mother, si Dragon Mother. Ano ang narinig ko lang? Ano ang narinig ninyo? Ang sabi niya lang, siya ang alamat na parang Diyos. Dragon Mother, hahaha. Talagang baliw. Talagang nababaliw ka. Paano ka magyayabang ng ganyan? Nakatakas ba siya sa mental hospital? Tama yan, Song. Nakikita mo na, isa siyang pasyenteng mental, wag mo kaming sisi. Qingyu, paano ka magyayabang ng ganyan? Hindi paniniwalaan ng hangal. Yansong, hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng sinabi ko'y totoo. Ako ang babaeng pangarap ng mga lalaki sa mundo. Ngunit hindi nila ako makita ang alamat na Dragon Mother. At sineseryoso mo pa? Kung ikaw nga si Dragon Mother, bakit ka nagbebenta ng melon sa palengke? Walang dahilan, nagbebenta lang. Bawal ba yon? Tama na, tigilan mo pagyayabang mo. Talagang walang kwenta. Yanzong, makipaghiwalay ka agad. Hindi, Itay. Sabi ko, iisa lang ang mamahalin ko. Kung gusto mong humiwalay ako, maliban kung mamatay ako. Ay, ikaw, anong ginagawa mo? Ikaw! Bukod pa riyan, nangako ka dati. Hanggat matapos ni Qingyu ang 100,000 hektarya, kahit anong uri siya ng tao, papayag kang magkasama tayo. Itay, sinabi mo sa akin noon, maging tapat at mapagkakatiwalaan.
Ay matanda, huwag kang mag-alala, 100,000 hektarya yan. Sa tingin mo ba matatapos niya yan? Oo, nagbebenta lang siya ng melon. Anong kakayahan niyang magsaka ng 100,000 hektarya? Kahit mamatay sa trabaho, imposible. Sige, kung ganon, linawin natin ngayon. Kung matatapos mo ang 100,000 hektarya ko sa isang quarter 3 buwan, papayag akong magkasama kayo. Pero kung hindi mo matapos, iwan mo ang aking anak at umalis ka. Ano? Hindi kailangan ng 3 buwan. 3 araw ay sapat na. 3 araw? Nagtanim ka ng 100,000 hektarya? Masyado? 3 oras, 3 oras. 3 oras? 100,000 hektarya? Kasinungalingan. Baliw, ito ay talagang nakakabaliw. Oo, yung hindi na magagamot. Hoy kuya, gwapo mo. Paano mo nahanap ang isang baliw na tulad nito? Buti na lang matalas ang mga mata ko at iniwan ko na siya noon pa. Kung hindi, nasira na sana ako sa kanya. Chingyu, sinabi ko sa'yo, hindi para magmayabang, pero ikaw ayaw mo lang talaga makinig. Ganyan, hindi ko na alam paano ipagtatanggol ka. Yansong, hindi ko kailangan ipagtanggol mo ako. Nauunawaan ko kung di mo paniwalaan sinabi ko. Kung tutuusin, kung ikukumpara sa akin. Kayo ay mga ordinaryong mortal lang. Hindi nyo maintindihan ang aking kakayahan, ngunit ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Ano? Gusto mong baguhin namin ang tingin sa'yo? 100,000 hektarya sa 3 oras? Teka, baka iniisip niyang gumamit ng mga traktor. Pwede kang gumamit ng mga traktor, pero kailangan mo ng pera para bilhin yon, di ba? At kailangan may magmaneho niyan, di ba? Ilang traktor ang kailangan sa 100,000 hektarya? Ilang tao ang kailangan sa pag-aararo? Tama, pagkatapos ng araro, kailangan pa ring magtanim. Nangangailangan din iyan ng lakas tao. Saan kukuha ng tulong ang tindera ng melon? Kaya pwede ko humingi ng tulong ninyo, di ba? Siyempre, tawagin mo kahit sino basta makahanap ka ng tao. Aaminin ko na may kakayahan ka. Oo, basta magawa mo ang 100,000 hektarya. Aaminin namin na may kakayahan ka. Sige, sisimulan ko ng tawagin ang mga tao. Ay Chingyu, hindi ako mahihiwalay sa iyo. Huwag ka nang magyabang. Huwag mo siyang pigilan. Hayaan mo siyang tumawag. Tandaan mo, tapusin mo ang 100,000 hektarya sa 3 oras. Huwag kang mag-alala, mabibigla kayo. Dragon Mother, ibigay mo na agad ang utos. Dragon Mother Army, ipadala ang 100,000 war gods para tulungan akong magtanim. Opo! Utos ng Dragon Mother, agad magtipon ng 100,000 war gods at pumunta sa bayan ng Pei para tulungan ang mga taga-baryo sa pagsasaka. Sumusunod kami, magtipon, bumangon. Opo! Naibigay na ang utos. Sa loob ng 3 oras, 100,000 war gods ng hukbo ng Dragon Mother makakarating sa bayan ng Pei sa lupa, dagat at himpapawid para tulungan lahat ng magsasaka sa bayan ng Pei sa pagsasaka. Nabaliw na. Sigurado akong galing siya sa mental hospital. Tama, isang miyembro ng pamilyang bangkarote. Naging tagabenta ng melon sa kalsada. Nagtatangkang mag-utos sa isang super lakas tulad ng Dragon Mother Army at magpadala ng 100,000 war gods para mag-araro. Talagang nakakatawa ito. Haha, malamang hindi siya nakapag-aral ng marami at hindi alam kung para saan ang war gods. Hayaan mong magtanong ako, taalamin. Basta-basta ka na lang nag-uusap tungkol sa 100,000 war gods. Hayaan mong tanungin kita, alam mo ba kung para saan ang war gods? Siyempre alam ko, ang war gods ay mga Diyos ng labanan na sumusugod sa linya ng kaaway, nanalo sa daan-daang laban. Haha, dahil alam mo na ang war gods ay napakalakas at marangal na mga nilalang. Paano mo nagawang magtanim sila? Nagsasalita ka ng walang saysay, hindi ba? Mali ka doon, sa teorya. Ang war gods ay dapat sumugod sa larangan ng digmaan. Ngunit ang hindi mo alam ay, ang Great Sea Dragon Army ay hindi mapipigilan, malakas at hindi magagapi. Nasira na ang lahat ng mapanganib na puwersa sa buong mundo. Kaya ang mundo ay pumasok sa isang panahon ng kumpletong kapayapaan. Ang mga sundalo ay nagpoprotekta sa bansa tuwing may digmaan at lumalahok sa pagtatayo sa panahon ng kapayapaan para matulungan ang lipunan at ang mga tao na mabuhay ng mas mabuti. Kaya, ang pagpunta nila sa bukid para mag-araro ay naglilingkod din sa bansa at tao. Ano ang mali doon? Ha, kalokohan. At ang kampante mo, ha ha ha, sa lipunan ngayon, kahit pinuno ng baryo, sasabihin mong ang mga war god handang magtanim? Mangmang ka talaga. Oo nga, mga war god, mga tinitingala ng bayan. Tutulungan ba nila ang ordinaryong magsasaka? Utak mo'y tubig, huwag kang magyabang, huwag magyabang sa walang saysay. Ang makilala kay mantsa sa buhay ko. Hindi siya mantsa, siya ay parang malagkit. Dumikit na sa anak ko, pero kulang sa tama ang anak ko. Ano na gagawin natin? Hoys, wag kang mag-alala, nagkasundo na tayo.
Kung makapagsaka siya ng 100,000 hektarya sa loob ng 3 oras, hahayaan ko silang magkatuluyan. Kung hindi niya magawa, Yanzong, may usapan tayo. Kailangan mong tuparin ang pangako. Kailangan mo siyang iwanan. Qingyu, narinig mo ba yon? Bakit ka pa nagyabang? Ngayon, kahit ako hindi ka na kayang ipagtanggol. Baliw, ako ang matatag. Di ko kailangan ng depensa mo. Ako na ang magpoprotekta sa'yo. Hintayin mo lang ang sorpresa ko para mainggit sa'yo ang lahat ng lalaki. Ay, ako talaga. Paano ko nakilala ang walang hiya? Walang hiya ka talaga? Huwag kang mag-alala, di ba 100,000 war gods ang tinawag niya. Hintayin lang natin na mapahiya siya. Tama. Kung lalo siyang nagyabang ngayon, mas lalo siyang mapapahiya. Mas lalong magiging magulo, sabik na akong makita. Mula sa Dragon Gate, si Liu Jie ay nagpo-propose ng kasal kay Jipei Yanzhong. Si Liu Jie ng Dragon Gate, hindi ba siya yung gumawa ng 3,000 push-ups sa isang braso? Nagtatakda ng record, kilala bilang ang muling nagkatawang tao na mananakop. Tita, sobra naman ang papuri nyo. Sa totoo lang, mas gumaling na ako mula noon. Kaya ko nang gumawa ng 5,000 push-ups sa isang braso at nag-aaral ako ng boxing mula sa isang grandmaster. Pinagbabalak kong isulong ang martial arts ng Great Shia sa buong mundo. Mahusay, mahusay, mahusay. Para sa isang babae, naabot mo na ito. Talagang ipinagmamalaki ka namin bilang mga babae. Kung ihahambing sa isang walang kwentang puro yabang lang, mas mabuti ka pa. Mama, mali po ang sinabi niyo. Saan po ako nagkamali? Ang paghahambing kay Sister Liu, supling ng Maharlika sa isang nagtitinda ng melon, ay malaking insulto kay Sister Liu. Oo. Hindi talaga mapaghahambing. Pareho silang ipinanganak sa mga magulang. Paano naging napakalaki ng agwat? Hindi ba ito simple? Ang lahi ng dragon ay dragon din. Ang lahi ng phoenix ay phoenix din. Ang mga anak ng daga ay marunong gumawa ng butas. Dahil si Shen Qingyu ay napakasama, ibig sabihin ang kanyang mga magulang ay hindi rin mabubuting tao. Ulitin mo yan kung kaya mo. Shen Qingyu, nababaliw ka na ba? Bakit mo siya sinasaktan? Utak melon ka, sumampak ka sa akin? Akala ko'y ang espada ng hari hindi nakakapatay ng langgam. Ayaw ko sanang pansinin ang insekto, ngunit ang iyong mukhang kasuklam-suklam, lubos akong nasusuka. Hindi ko na kaya, hindi ako madalas magalit. Ngunit kapag ako'y nagalit, tiisin mo. Dahil karapat-dapat ka. Anong tingin mo sa sarili mo, maglakas loob ka't turuan ako? Mga bodyguard, nasaan ang mga bodyguard? Ate, tingnan mo ng mabuti. Anong kamay ang ginamit niya para saktan ako? Baliin mo ang kamay na yon. Opo, tigil. Tingnan natin kung sino ang mga humawak sa kanya. Kuya, anong ibig mong sabihin? Sinampak niya ang asawa ko, ang hipag mo, aalagaan mo pa ba siya? Tama ka, Yanzong. Aba, umusog ka na. Turuan ng leksyon ng baliw na walang modo. Sino ang baliw na walang modo? Hindi ba't paulit-ulit na inasar at ininsulto ni Wang Moli ang magulang ni Qingyu? Kaya naman siya kumilos. Tapos, kung inasar ko siya, kaya ano kung ininsulto ko ang magulang niya, siya lang naman ay basahan. Dapat pa nga siyang magpasalamat. Anong karapatan niyang saktan ako? Wang Moli, hindi ko na kaya yan. Molly. Qingyu, ikaw, bakit ka nananampal ulit? Magkaklase tayo noon. Nung mahina siya, tinulungan ko. Nang bumagsak ang pamilya ko, hindi ako tinulungan. Sinaktan at ipinagkanulo ako. Ngayon, pagpalo sa kanya ay paggalang. Kung hindi siya magpipigil, wawasakin ko rin siya. Nakaka-insulto. Paano mo nagawang manakit sa pamilya ko? Sinaktan mo ang asawa ko. Mga tanod, wala kayong silbi. Napalo ang asawa ng boss. Bakit kayo nakatayo? Opo, boss, papatayin ko siya. Siya, paano siya kalakas? Anong silbi ng pagiging malakas? Purong lakas lang. Para lang sa mabigat na trabaho. Sister Liu, kaibigan mo si Molly. Kailangan mong ipagtanggol siya. Huwag kang mag-alala, Dragon Gate ay magaling sa away at pagpatay. Madudurog siya sa isang kumpas ko, pero medyo mapamahiin ako. Ang pag-aalok ay masayang okasyon, walang away. Uunahin ko ito, saka ko siya haharapin. Dalhin ang mga regalo. Maliit na handog lang Liu Jie ng Dragon Gate, nag-aalok ng kasal kay Pei Yansong pakiusap, tito at tita pumayag kayo. Ay, mabuti. Tama na ang pangarap, hindi ako papayag. Yanzong, bakit mo ako tinatanggihan?
May nobya na ako. Maghanap ka na lang ng iba. Siya ang nobya mo? Si Qingyu ang nobya ko anong ngayon. Anong klasing tao siya? Mukha siyang magsasaka. Tama, Sister Liu, siya ay magsasaka lang at nagbebenta ng pakwan sa syudad. Tagabenta ng pakwan gustong pakasalan ang pamilyang Pei? May sayad na siya. At napakawalang galang niya, sabi niya siya si Dragon Mother. Ano? Sabi niya siya si Dragon Mother? Tama, ang mga magulang ko para pigilan ng kuya ko makasama siya. Kung makapagsaka ng 100,000 hektarya sa 3 buwan, papayag sila. Pero sabi niya, magagawa niya sa 3 oras at sinabing tatawag ng 100,000 war gods sa telepono. Hindi lang sinabi kaya niyang tawagin 100,000 war gods, talaga siyang tumawag. Talaga siyang tumawag. Kaya nasan sila? Nasaan ang 100,000 war gods? Taga-benta ng pakwan sa kalsada. Nasaan ang 100,000 war gods na tinawag mo? Nasaan sila? Gaya-gaya ka kay Dragon Mother, aagawin mo lalaki ko. Dakpin muna siya saka tayo mag-usap. Opo. Marshal ng Kalurang Rehiyon. Marshal ang Hilagang Rehiyon. Marshal ng Timog Gubat. Marshal ng Silangang Harap. Magbigay galang tayo kay Dragon Mother. Sino siya? Anong ginagawa nila? Hindi ko sila kilala. Di pa nakikita. Dito ba sila para kumanta? General ng Kanlurang Rehiyon. General ng Hilagang Rehiyon. General ng Timog na Ilang. General ng Silangang Harapan pagbati sa inang dragon. Bakit ilan lang kayo? Hoy, sabi mo ba inang dragon, bilisan? Kami ang pinakamalakas, nauna kami. Ibang unit sa tubig, lupa, himpapawid, darating agad. Oo, nagmamadali. Magagaan lang ang aming dala. Sakay lang ng motor, diretsyo na. Madali sa motor sa bundok na daan. Sige, hintayin ang tropa. I-schedule natin ang pagbawi ng lupa. Paano? Ito ba ang 100,000 mga warlord mo? Tama. Sila ang 4 na dakilang general. Tagapamahala ng hukbong Great siya. Bawat isa'y may 100,000 pinuno ng militar. Ano ang narinig ko? Sabi mo, itong 4 na matanda, sila ang 4 na kilalang General Pandigma. Tama. Sila ang 4 na dakilang marshal. Kilala sa natatanging tagumpay at paghahari. May opinion ka ba? Tska. Nako, Shen Qingyu, anong ginagawa mo? Masyado ka nang umarte, huwag kang makialam. Hindi ako umaarte. Sila nga ay natatangi. Ang 4 na dakilang marshal. 4 na marshal, tingnan mo ang suot nila. Gusot, mas luma pa ito sa costume. At ang motorsiklong ito, mukhang galing sa repair shop, no? Hoy, 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 binata, huwag kang kung ano-ano, nagmamadali kami. Motor na madaling sakyan. Yun na nga, kalokohan. Ingat ka. Ganyan ka magsalita. Ito ang aking boyfriend, ang magiging asawa ng Dragon Mother nyo. Asawa ng Dragon Mother, patawad po. Nagkamali ako. Pagbati, asawa ng Dragon Mother. Tama na yan, umaarte ka pa rin. Akala mo bang hindi pa nakakakita ng mundo at madaling malinlang? Ano ang sabi mo? Normal lang ang suot nyo, maitim na balat. Sa unang tingin masa kayo na laging naghihirap. Paano kayo naglakas loob magpanggap na marshal dito? Gusto mo na bang mamatay? Tama. Hay, matandang babae, huwag makisama sa pag-arte ng melon vendor. Huwag mong isugal buhay mo. Ma'am Long, bakit niya sinabing melon vendor ka? Baka mabisto ang pagkatao ko. Para takutin ang boyfriend ko. Gusto ko ring malaman kung sincere siya sa akin. Kaya nagpanggap akong nagbebenta ng melon. Akala nila isa lang akong melon seller. Kung gayon, bulag at mangmang talaga sila. Matandang hangal, sino ang sabi mo'y bulag at mangmang? Sabi ko, wala kang mata. May problema ka dyan? Hoy, matandang ito. Hindi ka pa natuto, di ba? Baliw ka ba? Shen Qingyu, tagapakwan ka sa pamilyang lugi. Tingnan mo ang mga taong kahina-hinala na dala mo. Ilang beses mo sinaktan asawa ko ngayon. May 7 bilyong tao sa mundo. Bakit siya sinasaktan ng ilang beses kada araw? Hindi ba dapat siya mag-isip-isip? Hindi ako mag-iisip-isip. Pakinggan mo to. Habang nandito ako, ayaw mong maging manugang ng pamilyang Pei. At ang utang sa pananakit sa akin, talagang babayaran ko yan ng may interes. At doble ang kabayaran mo. Gusto kong makita yan ngayon. Paano mo ibibigay ang sobrang doble? Ate Leo, ang pamilya namin ay magbibigay ng 1 milyon. Hinihiling namin ang Dragon Gate na kumilos. Palubuhin mo ang mukha niya. Walang anuman, Miss Wang. Ipagkasundo mo ako kay Pei Yanzong. Magiging magkamag-anak na tayo simula ngayon. Bakit humihingi ng 1 milyon? 900,000 ay sapat na. Hahayaan ko siyang mamatay na walang libing. Sige, 900,000 na lang. Babasagin ko ang mga binti niya at bubunutin ko ang mga mata niya. Paluhurin mo siya sa harap ko para mawala ang galit sa puso ko.
Mga taga-Pakwan na nagpapakain sa pamilyang lugi, naririnig mo ba yun? Ikaw at ang grupo ng mga matatandang tinawag mo, sinaktan mo ang kapatid ko, nagpapanggap na marshal ng digmaan. Isang malubhang krimen, utos ko. Lumuhod kayong lahat sa akin, tanggapin ang hatol ko. Kung hindi, gagamit ako ng kaunting puwersa. Pagsisisihan ninyo yan. Walang anuman gusto kong makita ang plano mong gamitin ang impluensya. Pagsisihan natin ito. Gusto mong malaman di ba? Sige, ipapakita ko sa'yo. 4 na master ng Dragon Gate, sundin ang utos. Narito po. Dakpin ang impostor na nagpanggap na ina ng dragon, baliin ang mga binti, lumuhod sa harap ko. Opo. Simula na ng madugong laban, tumutunog ang suona. Patayin siya, basagin natin mga buto niya. Baliin ang mga binti niya, gawin kayong pulubi sa kalsada. Qingyu, huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Narito ang 4 na dakilang marshal. Hindi kami kailangan. Huwag mag-alala. Magagawa nila to? Tingnan mo at malalaman mo. Huwag sayangin oras, gawin na. Saan nagmula ang lahat ng ito? Paano mo nagawang pumatay sa liwanag ng araw? Mukhang ito'y isang uri ng Dragon Gate. Dragon Gate. Dapat itong wasakin. Hindi ba siya ang pinuno ng Dragon Gate? Dakpin siya, basagin ang kamay at paa, ihagis sa Blackwater Prison. Aba oo. Huwag kayong manggulo, mga matatanda. Hindi ako ang kaya ninyong paglaruan. Kaya pala may backer ka pala. Sa totoo lang, ang tatay ko ang pinuno ng Dragon Gate. Mayroon siyang 38,000 na kapatid. Silang lahat ay mga tulisan. Sino ang may tapang na maging mapangahas sa harap namin? Sariling turing na tulisan. Ineng, sa tingin ko'y di mo alam. Ang mga taong pinatay ko sa larangan, higit pa sa nakita mo na. Ate Liu, hindi pa ba na-promote ang pamangkin mo bilang War General? Nagpapanggap silang Dragon Mother at War Marshals. Pwede mong ipaalam sa pamangkin mo, dakpin sila at kunin ang kredito. Kung hindi mo sasabihin, makakalimutan ko. Oo, ang pamangkin ko'y naging War General ilang araw lang. Ipapadala ko siya para dakpin kayong impostor. Kayong mga matatanda, maghintay lang kayo. Anong tapang ninyo para tawagin kaming matatanda? Ako. Hayaan mo silang tumawag. Inang Dragon, hindi ko na matiis itong bastardo. Aalisin ko na siya. Ang kayabangan at pananalakay ng mga salot na ito, bawang pinapayagan ng mga nasa likod nila, kontra krimen at kasamaan. Siyempre, masusugpo. Patawagin mo siya kung sino man. Hello? Pamangkin, may ilang tao rito na nagpapanggap na dakilang general. Saktan mo ako, bilisan mo at magdala ng tao para hulihin sila. Sige, hihintayin kita sa baryo ng Pay. Kayo, mga matatanda, maghintay na lang kayo. Hintayin ang pamangkin ko na dumating. Mamamatay kayo. Takot na takot ako, nanginginig na ako. Matatakot ka ba? Takot na takot din ako. Halos maihina ako sa takot. May hina ako. Huwag kang mayabang, hindi ako tulad ninyo na puro yabang lang. Hintayin lang ang tamang panahon. Ang baril ay nakatutok sa inyong mga ulo. Tingnan natin kung magawa mo pang tumawa. Hindi ako nagyayabang sa'yo, bata ka pa, sa dakilang siya. Maliban kay Inang Dragon, walang nangangahas na itutok baril sa ulo ko. Walang problema, sige na, magyabang ka, ibuhos mo lahat. Pagdating ng mga tao, tingnan natin ang kahihinatnan. Qingyu, anong nangyayari dito? Hindi ito biro. Ang pamilya ni Ate Liu ay may taga-suporta talaga. Narito na ang kanyang taga-suporta. Pinabagsak ko rin sila. Nagyayabang pa rin, hindi ba sabi mo tatawag ka ng 100,000 Diyos ng giyera? Nasaan ang mga tao? Ibig sabihin, nasa ang iyong 100,000 Diyos ng Giyera? Sabi mo mismo, hindi matatanim ang 100,000 hektarya sa 3 oras. Lumayas ka mag-isa, huwag umasa sa pamilya naming Pei. Pei Linfeng, hindi mo kailangang mag-alala. Dahil ipinagkanulo mo ako, nakatakda kang maging trahedya. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Ano ka ba? Pinagsisisihan kita. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang pinakamaganda kong desisyon sa buhay, ito ay ang pagtataksil sa'yo. Tingnan mo ang kasalukuyan kong asawa, makapangyarihang anak ng kilalang pamilya. Umihi ka muna at tingnan ang refleksyon mo, ano ang mayroon ka. Ano ang mayroon ako? Hindi mo lang nakikita. Hintayin mo hanggang makita mo. Hindi ka makapaghintay na butasin ang mata mo. Sige, hintayin natin na tingnan. Sige, huwag kang maingay, huwag kang satsat, limitado ang aming pasensya. Nasaan ang iyong 100,000 Diyos ng giyera? Kung hindi sila dumating, aakalahin naming talo ka. Hindi ka nakarapat-dapat sa anak ko. Matandang Wei, itanong mo kung ano nangyayari. Sige.
Nasaan ka? Pag-uulat kay General Marshall, darating kami sa larangan ng digmaan sa loob ng 20 minuto. Sige, bilisan nyo. Naantala ang mahalagang gawain ni Dragon Mother. Ikaw ay nakakulong sa iyong silid. Dragon Mother, malapit na. Ina ng Dragon, malapit na sila rito. Tita, narinig mo ba yon? Narinig ko, nagdala ka pa ng mga extra para sa pag-arte. Oo, sa kasinungalingan nagsimula ang Shen nila. Kaya ang tatay niya ay nagsinungaling din sa marami. Pinatay siya bilang ganti. Wang Molly, tapang mo na namang magkalokohan. Gagawin kitang patay na aso sa mismong lugar. Hindi ako takot. Malapit na ang pamangkin ni Sister Liu. Pagkatapos, mahuhuli kayong lahat. Pagkatapos, mag-isa ka na lang sa impyerno. Makita ang mga lintik mong magulang. Naghahanap ka ng kamatayan. Papagsalitain kita ng kalokohan. Tulong, pinapagsalita mo ako ng kalokohan. Sister Liu, asawa. Shen Qingyu, ano ang ginagawa mo? Makikita mo, huwag mo akong pagagalitin. Kung hindi, hindi mo alam kung paano ka namatay. Sulit ba, ina ng Dragon, harapin ang langgam na ito? Magpadala ka ng mensahe. Kaya ko siyang patayin sa 2 daliri. Nanay, kailangan mong magdesisyon para kay Molly. Siya ang manugang mo. Ngayon sinasaktan ng tagalabas. Tama ka, tita. Ang pamilyang Pei ninyo ay kagalang-galang, di ba? Paano ninyo hahayaang ang tagalabas saktan ang manugang ninyo sa sarili ninyong bahay? Nakakahiya naman itong sabihin. Tama ka. Hindi kami magpaparaya sa ganitong mamamatay tao. Tindera ng melon, humingi ng paumanhin sa aking manugang. Ang nagawa ko, si Shen Qingyu, sa buhay ko, tapat na tapat. Anong karapatan mo para ako ay humingi ng tawad? Ibig sabihin, hindi mo alam ang bigat ng Dragon Mother, hindi ba? Sa buong mundo, kapag tumapak lang siya, guguho ang mga tauhan, humihingi ng tawad sa iyo. Baka nagkamali ka ng gamot, ano? Walang hiya. Walang hiya ka sa aking Pei family. Nagsasalita ng walang preno. Akala mo ba talaga ang aming Pei family ay isang liblib na nayon na walang kapangyarihan? Nay, ipakita mo lang ang yaman ng aming pamilya. Hayaan ang mga bubuwak na ito na magpakalunod sa kahihiyan. Sige, ngayon, hahayaan kong malaman ng mangmang na babaeng ito ang lakas ng aming Pei family. Ang aming Pei family ay... Huwag mong sabihin. Siya ay napakawalang hiya. Ano pa ang itinatago mo? Sabihin mo na lang, pabayaan mo siyang sumuko. Ibig sabihin, ipaalam sa kanya ang lakas ng aming pamilya para malalaman niya ang pagkakaiba niya at ng aming pamilya. Huwag kang magpantasya. Ay naku, pero ang aming pagkakakilanlan ay nabunyag. Nawala ang saysay ng pagtatago sa probinsya. Hindi na mahalaga kung kami ay magtatago o hindi. Kahit ano pa mangyari ngayon, hahayaan kong malaman ng mangmang na mapusok ang lakas ng aming Pei family para mapahiya siya. Humihingi ng tawad sa aming pamilya at manugang. Ipaalam sa kanya ang pagkakaiba niya at ng aking anak. Huwag kang magpantasya. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, tindera ng melon, ang aming Pei family, hindi ito ang ordinaryong rural na tahanan na iniisip mo. Kami ang pinakamayamang pamilya sa Pei City. Ang pamilya ko ang pinakamayaman sa Pei City. Talaga? Tapos? Tapos, wala ka bang kamalay sarili? Hindi ko kilala ang sarili ko. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Ano ang ibig mong sabihin? Ang tanga mo talaga. Paano siya naging tanga? Masama siya? Gusto niyang guluhin kapatid mo? Nakakainis talaga. Nakikita kong nagkukunwari ka pa. Sasabihin ko sa iyo ng malinaw, ang pamilyang Pei ang pinakamayaman. Nagbebenta ka lang ng melon. Ano ang mga kwalifikasyon mo? Karapat dapat sa anak ko. Nay, huwag mong sabihin yan. Kami ni Qingyu. Tumahimik ka, ipapaalam ko sa kanya. Ang pamilyang Pei ang pinakamayaman. Hindi niya kayang abutin yan. Ang yabang mo bilang pinakamayaman. Alam mo ba, ang pinakamayaman sa mundo, kailangang yumuko sa harap ko. Dragon Mother, mali ka. Oh, may nasabi ba akong mali? Hindi ba't ikaw ang pinakamayaman? Oo, ang World Bank ay gawa ng Dragon Mother Army. Ikaw ang tunay na pinakamayaman. May punto ka dyan. Sige, narinig mo ba ako? Nasa akin ang yaman ng mundo, ngunit sinabi mong hindi ako karapat-dapat sa pamilyang Pei. Katawa-tawa sandali, Dragon Mother ka. Sa susunod, nagpapatawag ka ng 100,000 Diyos digmaan. Tapos, sinasabi mong ikaw ang pinakamayaman sa mundo. Akala mo ba nasabi mo na kung sino ka? Yun na yun. Ikaw ba ang pinakamayaman sa buong mundo? Kung makakakuha ka ng 100,000 sa bank card mo ngayon, sasabihin kong hindi na sayang ang buhay mo. 100,000? Sobra naman yata magbenta ng melon sa $1. Kailangan niyang magbenta ng 100,000 melon nang hindi kumakain o umiinom para makapag-ipon. Basta may konting yaman siya, ayaw na niyang kumapit sa mataas na estado ng pamilyang Pei. Shen Qingyu, nakita mo rin hindi sa hindi pumapayag ang pamilya ko. Masyadong malaki ang agwat mo sa amin. Kaya Tatay, hindi mo pwedeng sabihin yan.
Hindi mo ba sinabi sa akin? Sabi mo, basta matapos magtanim si Shen Qingyu, kaya niyang magtiis. Pumapayag kang magkasama kami. Sinabi kong oo. Pero paano yung hirap na dinanas niya at lupaing tinanim? Nagpasikat lang ng matagal. Ang dami niyang sinabi. Sa huli, ilang magugulo lang ang pinapunta niya dito. Galit silang lahat. Ano pa bang sasabihin ko? Oo. Kahit pumayag si tatay na magkasama kayo, isa siyang nagbebenta ng melon. Ano ang kanyang maipapakita? Gagamitin ang kanyang melon? Tama kapatid, paano ang kasal? Hindi naman pwede sa bukid ng melon ang kasal, di ba? Ano ang iisipin ng mga kamag-anak at kaibigan? Mahuhya ang pamilyang Pei. Talaga kayong mga palakang nasa balon na di nakakita ng mundo. Hindi ko na kaya ang kababawan ninyo. Laway ay on ang loudspeaker. Alamin kong magkano ang pera sa card na to para malaman nila. Opo. Hello, paano po kayo matutulungan? Pakisuri ang balanse ng account na nagtatapos sa 16 na 8. Sige po, sandali lang. Hello, ang balanse po ng card number na nagtatapos sa 16 na 8 ay... Hindi. Ang balanse ay hindi. Hindi. Ay hindi, sa unang beses ko itong narinig. Nakikinig sa nagyayabang na pinakamayaman sa mundo tapos kumuha ng bank card at gustong magyabang. Ang resulta ay hindi. Sa tingin ko, sobrang nagyabang na siya na naniwala na siya sa sarili niyang kasinungalingan. Talaga, tingnan mo kung gaano siya determinado. Kung hindi ko lang siya kilala ng mabuti, akala ko siya ang pinakamayaman sa mundo. Nakakahiya. Nakakahiya talaga ito ng sukdulan. Gusto mo pa rin pakasalan ng anak ko. Buti na lang, hindi ako nangako sa kanya. Yanzong, nakita mo rin, walang silbi. Puro salita, walang gawa, ginagawang tanga ang sarili sa harap ng publiko. Gusto mo ba talaga? Pakasalan ang ganitong babaeng hindi man lang kasing halaga ng basura? Qingyu, bakit mo kailangan gawin ito? Payo ko sa iyo para protektahan ka. Bakit ka nagpupumilit magyabang at ipahiya ako? Yanzong, hindi kita sinungalingan. Ito ay tiyak na pagkakaintindihan. Ito ay tiyak na pagkakamali. Hoy, milyon-milyon ang laman ng card na ito. Ito ang Supreme Black Card. Paano naman walang pera? Ayaw na ba ng bangko ninyo mag-operate? Pasensya na po, Ginang. Hindi po ibig sabihin na walang pera dito. Wala akong pahintulot. Hindi makita ang balanse. Naalala ko na. Ang card ko tanging ang presidente at password ko ang makakatingin. Maaari mong ilagay ang 4 na 8 at subukan. Sige, maghintay sandali. Diyos ko, lumabas ang balanse. Magkano? Ay, walang limitasyon sa paggastos. Walang limitasyon sa paggastos. Siya ang tanging may Supreme Royal Card ng bangko. Walang limitasyon sa paggastos. Orihinal kayo ang tunay na tagapagtatag ng bangko. Isang karangalan ang paglingkuran kayo. Kayo ba ang maalamat na inang dragon? Hindi mahalaga kung sino ako. Magtrabaho ng mabuti. Naririnig mo ba yan? Sino ako? Magkano ang pera ko? Karapat dapat ba ako sa pamilyang Pei? Ano ang narinig ko? Nang i-check ang balanse sa bank card, lumabas agad, walang limitasyon. Hindi ka talaga naniniwala na may customer na walang limitasyon sa paggastos? Paano yun posible? Kahit pa pera galing sa bangko, kahit trilyon pa yan, may numero pa rin. Paano naman magiging walang hanggan? Paano ang bank card niya ay walang limitasyon? Tama. Hindi ko pa narinig yan. Aling bank card ng pinakamayaman sa mundo ang walang limit? Katawa-tawa naman ito. Nagpapanggap lang siya at umarte hanggang sa nawalan na ng bait. Mukhang kailangan kong ipakita ang tunay kong galing. Dumating na ang punong hukom ng bayan. Bakit dumating ang County Magistrate? Ay, County Magistrate, ikinararangal namin ang inyong presensya. Hindi namin kayo naasikaso ng maayos. Ang magistrate ng bayan ng Pei nagbibigay pugay sa pinuno ng pamilya Pei. Magistrate, bakit niyo po ako ginagalang? Hindi po ako karapat-dapat.
Ako, si Shu, ay naging mangmang. Ngayon ko lang napagtanto ang pamilya Pei na pinakamayaman, naninirahan palihim sa bayan ng Pei. Hindi ako nakapunta para magbigay pugay. Hinihiling ko sa pinuno ng pamilya Pei, patawarin ang pagkukulang na ito. Ay, ito paano ninyo nalaman? Pinuno ng pamilya Pei, wag na nating pag-usapan kung paano ko nalaman. Una, bilang opisyal ng bayan ng Pei, malugod kong tinatanggap ang desisyon ng inyong pamilya na mamuhay ng simple sa aming bayan ng Pei. Lubos akong natutuwa. Pangalawa, mayroong isang problema na nais kong itanong sa pinuno ng pamilya Pei. Magsalita po kayo, Magistrate. Ganito po ang sitwasyon. Ang aming bayan ng Pei mismo ay isang pangunahing county ng agrikultura sa libu-libong taon. Ngunit mula ng reforma at pagbubukas, maraming lokal ang umalis para magtrabaho sa syudad na iwan ang mga matatanda at bata sa mga nayon. Nagdulot ito ng malawak na lupang sakahan na inabandona at bumaba ang produksyon ng butil. Narinig ko na ang pamilya Pei sa ating bayan ng Pei ay umarkila ng 100,000 hektarya ng lupang sakahan. Yan ay tunay na dakilang gawa. Kaya naiisip ko, tungkol sa natitirang ilang daang libong hektarya, maaari bang pangasiwaan din ito ng pinuno ng pamilya Pei? Tulungan itong bawiin, linangin at sakahin ito. Makabubuti ito sa bansa at sa bayan, isang tunay na mapagkawang-gawang gawa. Ito. Maari naming kunin ang upa, ngunit humihingi rin kami ng tulong sa magistrate. Ginang Pei, sabihin niyo po ang inyong hiling. Mayroong isang baliw dito na hindi niya alam kung sino siya, ngunit iginigiit niyang pakasalan ng aking anak at nagpapanggap pa bilang Dragon Mother. Sinasabing kaya niyang magpatawag ng 100,000 mandirigma para bawiin ang ilang lupain. Talagang kahibangan. Hinihiling namin sa magistrate na arestuhin siya at panagutin sa kanyang mga krimen. Ano? May nagtatangkang magpanggap na ina ng dragon at sinasabing kaya niyang utusan ng 100,000 mga Diyos ng digmaan para bawiin ang ilang? Tama. Ang kapal talaga nito. Magistrado, bilisan ninyong dakpin at parusahan siya. Pinatay niya rin ako. Walang hiya! Ano, pinapatay ka pa rin? Ikaw ay... Siya ang aking asawa at panganay ng pamilyang Wang sa Kabisera. Pamilyang Wang sa Kabisera, maimpluwensyang angkan. Paano niya nagawang saktan ang galing sa angkang ito? Hindi lang siya naglakas loob umatake sa mga elitista pati laban sa akin at sa mga tauhan ko. Ikaw ay... Tatay ko ang boss ng Dragon Gate, pamangkin ko ang bagong war general, si Liu Jingang. Ano, tiyakan ni War Chancellor Liu? Oo, binugbog niya ako. Nagalit ka sa akin at nagpanggap pa sila na general. Tinawag ko na ang pamangkin ko. Pababa na siya, galit na galit. Ano, darating si War General Liu, lagot na ang Pei County. Anong klaseng baliw ka ba? Napakawalang hiya, mayabang at mapang-api. Marami akong pagkakakilanlan, pero karamihan ang tawag sa akin ay Dragon Mother. Ano, sabi mo ikaw ang Dragon Mother? Bakit hindi ko kaya? Kawalang hiyaan. Ang Dragon Mother ay isang maalamat na figura sa buong mundo. Ang ordinaryong tao ay di karapat-dapat makita siya. Isa kang ordinaryong tao. Paano ka magiging Dragon Mother? Saan siya galing? Ano ang ginagawa niya? Napaka-rebelde. Nagpapanggap na Dragon Mother. Mahistrado, hindi mo inaasahan yan. Ang taong ito, isa siyang nagbebenta ng pakwan sa palengke, araw-araw para sa kaunting panggastos. Sigaw lang at pagbebenta ng melon doon. Nagbebenta ng melon, malalaking pakwan, matamis at luto. Tama? Lumalala ang mundo. Nagbebenta ng melon, naglakas loob magpanggap. Dapat parusahan ng matindi ang salarin. Opo, maestrado, bilisan mo tawagin ang pulis para hulihin. Oo, ang tulad niya ay bagay magtrabaho sa kulungan. Sige, tatawagan ko ang security team ngayon. Sige, subukan mong tumawag. Ano ang sabi mo? Iniisip mong di ko kayang tumawag? Sino ka? Ako ang punong general ng Northern Frontier War. 9-star War Marshal, si Wei Wuji. Matapang ka bang itali ako? Ano? Ikaw ang Northern Frontier War Division. Sino ang magtatangkang magpanggap na War Marshal Wei? Sino ang magtatangkang magpanggap bilang War Marshal Wei ng Hilagang Hangganan? Pamangkin ko, narito ka na rin sa wakas. Si War General Liu nga talaga. Ano, narito si War General Liu. Ang magistrate ng Pei County ay magalang na sumalubong kay War General Liu.
Narinig ko na may nagpanggap bilang Dragon Mother, nagpanggap pa bilang Grand Marshal Wei, at nilapastangan ng aking tiya. Sino ang gumawa nito? Siya nga, nagpanggap na Dragon Mother at sinaktan ako. Ikaw ang nagpanggap na Dragon Mother at sinaktan ng hipag ko. Dapat ako ang tanungin mo, bakit ko siya sasaktan? Bakit naman? Ayokong makipag-usap ng walang kwenta sa'yo. Itanong mo sa kanya. Baliw ka talaga. Kung gayon, hindi ko na kailangang malaman kung bakit sinaktan mo ang tiya ko. Papapatayin kita. Utos ko na lumuhod ka at kausapin ako. General, gaano ka kamarilag, pero ayokong kausapin ka. Baliw, talagang baliw. Ihanda ako. Napakalaking kawalang galang. Lintik ka, babariling kita. Anong kailangan mo? Alam mo ba ang parusa sa pagtutok ng baril sa isang general? Mayroon silang baril, isang napakasamang kriminal. Inuutusan kitang maglapag ng armas at sumuko. Hahayaan kitang mabuhay. Kung magde-deploy ako ng tropa dito, Sisiguraduhin kong pagpupunit-punitin ka. Isa ka lang naman na general. Tapang mo namang magsalita ng ganyan. Mukhang hindi mo talaga alam kung sino ang kausap mo. Sira na ba ang utak mo? Kalimutan mo na ang Dragon Mother. Kaming 4 na War Marshals lang. Bawat isa sa kanila ay mas mataas sa iyo. Hindi mo panahon para maging maringal dito. Tama, ang mga War General ay mas mababa sa War Gods. Hindi ko alam anong karapatan mo para maging mayabang dito. Malamang wala siyang ideya na sa isang utos lang ng Dragon Mother, 100,000 War General ang paparating dito. Kahit isa sa kanila ay hindi niya kayang galitin. Paumanhin, 100,000 war gods ang paparating dito. oo, pinag-uusapan niya ang kasal sa panganay ng pamilyang Pei. Sinabi ng pamilyang Pei na kung makakapagtanim siya ng 100,000 ektarya, pangakuan mo na lang siya. Kaya naman, sinabi niyang tumawag siya ng 100,000 Diyos ng digmaan. Halatang nagmamayabang. Takip silim na ngayon. Huwag nang sabihin ang 100,000 Diyos ng digmaan. Wala tayong makitang langgam. Parang may narinig ako. Tunog ito ng grupo ng fighter jets. Kalokohan. Sa panahong ito ng kapayapaan, anong fighter jets ang manggagaling dito? Walang duda, ang 100,000 war gods na tinawag ko ay malapit na. Nananakot ka ba? Hindi ako takot. Kayo lang. Tumingin ka nga sa salamin, mas malala pa ang suot mo sa gwardiya. Ina ng dragon? Dakilang marshal? Alam mo ba kung anong uri ng pag-iral ang ina ng dragon? Kahit mga leader ng bansa, pumipila para sa kanya. Pupunta siya sa probinsya para mag-propose. Shen Qingyu, talagang napasama ka ngayon. Hindi ko rin matutulungan yan. Kasalanan mo kasi hindi ka nakinig. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako natalo kailanman. Sabi ko papakasalan kita, kahit pa ang Jade Emperor ay hindi ako mapipigil. Sige, mangarap ka. Nandito ang punong mahistrado. Nandito rin si General Liu. Akala mo ba isa kang magnanakaw na mga kidnap? Hayaan na lang. 1, 2, 3, kung hindi nyo ibaba ang armas at sumuko, papaputukin kayo bilang kaaway. 1. War gods naglilingkod, 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 war gods naglilingkod. War gods naglilingkod, War gods naglilingkod. war gods naglilingkod, war gods naglilingkod, war gods naglilingkod. War gods naglilingkod. Nagsisilbi ang mga Diyos ng digmaan. 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 Anong nangyayari? Oh, bakit anong nangyayari rito? Huwag magpanik, aking 100,000 Diyos ng digmaan ay dumating. Talagang mayroong 100,000 Diyos ng digmaan. Talaga? Diyos ng digmaan, Joe.
Mabuhay si Diyos ng digmaan, Joe. Liu Er, bakit ka nandito? Bilang tugon sa inyong sinabi, Diyos ng digmaan, may nagpapanggap na isang Dragon Mother dito, pati nagpapanggap na Marshal ng Hilagang Hangganan. Nandito ako para hulihin ang mga kriminal. Nagpapanggap na Dragon Mother at Marshal ng Hilagang Hangganan? Diyos ng digmaan, Zhou gumagalang sa Dragon Mother. Ang Diyos ng digmaan ay sumisikat na puti. Liu Long, Wang Wo, Huang Fei, nagbibigay galang sa Dragon Mother. Tumayo kayo. Grand Marshal Wei, Grand Marshal Wang, Grand Marshal Wu, Grand Marshal Cao. Kayo rin mabuhay ang 4 na Grand Marshals. Talagang siya ang Dragon Mother. Marshal ang Hilagang Hangganan. Totoo ba yan? Paano yan posible? Paano kaya ito magiging totoo? Imposible yan. Imposible yan. O paano kaya si Shen Qingyu ang Dragon Mother? Anong nangyayari dito? General, napaka makapangyarihan. Itututok mo ba ang baril at babarilin ako? Ano? Gusto mong patayin ang Dragon Mother? Jujang, ang mga tauhan mo'y napaka makapangyarihan kanina. Magdala ka ng gwardya at baril laban sa akin at itinutok ang baril sa ulo ng Dragon Mother. Kababastusan. Bulag ka talaga. Paano mo naglakas loob itutok ang baril sa Dragon Mother? Nagmamadali ka sa kamatayan. Patawad, Dragon Mother. Hindi ko talaga alam na Dragon Mother ka. Kung hindi, wala akong lakas ng loob. Hindi ako maglalakas loob sa'yo. Dahil lang ako ang Dragon Mother, hindi ka maglalakas loob sa akin. Paano kung ordinaryong tao lang ako? Pwede mo akong yurakan at bastusin na lang, di ba? Hindi. Nalito lang ako saglit. Nalin lang ako ng aking tiya. Tarantado ka. Nakaluhod pa rin at humihingi ng tawad. Gusto mo bang mamatay? Patawad, Dragon Mother. Patawarin mo ako, Dragon Mother. Huwag kang luluhod sa akin. Ikaw, hindi ka man lang karapat dapat lumuhod sa akin. Oo, mali ako. Pakiusap, iligtas mo buhay ko. Pwede kong iligtas ang buhay ng iyong aso. Kailan ka nagpakita ng awa sa mababait na tao? Kung tama ang pagkakatanda ko. Kahapon nagbenta ako ng pakwan sa palengke. Dumating ang grupo para guluhin ako. Ikaw ba ang nag-utos? Hindi ako yon. Hindi ko magagawang lumaban. Malinaw na sinabi ng mga iyon. Ikaw ang nag-utos upang paghiwalayin ako kay Yansong. Paano mo nagawang sumagot? Paumanhin, Dragon Mother. Wala akong mata. Hindi ko alam ang tama o mali. Huwag ka nang satsat sa akin. Ang masasamang elemento tulad mo ay dapat buksain. Ilalagay kita muna sa kulungan. Pagkatapos, personal kong lilipulin ang iyong sandigan. Anong panahon na ba? Pa rin bang naglalaro ng masamang puwersa? May maghatid sa kanya sa Blackwater Prison. Opo. Pamangkin, iligtas mo ako, pamangkin. Ang kasamaan ng isang tao, dapat may mga kasabwat, maliban sa masama niyang ama. Isa ka sa kanila. Hindi, Dragon Mother. Tingnan ninyo ang katotohanan. Talaga pong hindi ko alam ang ginawa niya. Ano? Akala mo hindi ko nakita ng malinaw? Naging biktima ka. Akala mo ba hindi ko nakita? Nagkamali ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo, alam mo ba kung bakit ako Dragon Mother? Naghahanda ka pa rin ng melon sa palengke? Dahil gusto kong mamuhay sa kailaliman. Alamin ang nangyayari sa kailaliman. Tingnan ko kung sino ang nagsisinungaling. Magwawala ang mga tigre. Tulad ninyo, ang pamilyang Liu ay maaring maging pinakamalaking masamang puwersa sa Yun Province. Mayroon talagang nasa likod nito. Noong binanggit ka ng iyong tiya, iyan ay isang pangunahing kumpanya at taga-suporta. Naaalala mo ba kung gaano kakayabang noon? May nagtutok lang ng baril sa ulo ko. Sabihin mo sa akin kung sino ang nalapastangan. Dalhin siya sa Blackwater Prison para sa mabagal na paglilitis. Opo. Dragon Mother, pakiusap, Dragon Mother. Wang Molly, ang dati kong kaklase. Aking mabuting kapatid. Ngayon, nakatayo ako sa harap mo. Yuyurakan mo ba ako o tatraydurin mo ako? Hindi ko magagawa. Dragon Mother, ikaw ang nanakit sa akin. Sinaktan mo ako. Tingnan mo, sinaktan mo ako ng maraming beses. Sa tingin ko mahusay. Lalo na dapat pag-iisipan ko ito ng husto mamaya. Tama ba ang pagkakabugbog ko? Opo, tama na tama. Sige, hahampasin pa kita. Sabihin mo sa akin kung saan ka nagkamali. Kung hindi mo linawin ngayon, kung may mali kang sabihin, puputulin ko dila mo. Wala akong utang na loob. Mabait ka sa akin dati. Tinuring mo akong kapatid.
Pagkatapos ng sakuna sa pamilya mo, sinamantala kita, pinigilan at niyapakan ka. Sabihin mo paano kita tinulungan. Mayaman ang pamilya mo noon, isinasama mo ako saan-saan, isang beses nag-drag race ako, nabangga ko ang mamahaling kotse nila, takot akong hagupitin ni tatay pag-uwi, pupunta ako sa'yo para humingi ng tulong. Umuwi ka at kinuha ang pera para ayusin to. May gangster na nanakit sa akin sa kalye, ikaw ang lumaban para sa akin. Hihingi ako ng tulong sa'yo sa lahat. Para kang tunay kong kapatid, sa puso ko mabuting kapatid ka lagi. Oo, totoo nga. Maganda ang iyong alaala. Mas magaling ako sa'yo noon. Pinrotektahan kita parang kapatid. Pero ganito kasi, mas mabuti ako sa'yo kaysa tatay mo. Bakit mo pa rin ito ginagawa sa akin? Tinrider mo ako, yumapak ka sa akin. Dahil lagi kang mas magaling sa akin, mga lalaking tulad mo, lahat ay naiinggit sa'yo. Hinihangaan ka nila, naiinggit ako, nais kong sumabog. Kaya wala kang utang na loob. Kaya pala ganito ka. Ang hindi mo alam ay gusto ako ng mga lalaki. Inainggitan ng iba. Pinaghirapan ko ito. Hindi ako duwag tulad mo na kontrabida. Oo. Nagkamali ako, wala kang pag-asa. Shen Qingyu, di ako kasing halaga ng baboy o aso. Nakikiusap akong patawarin mo ako. Nakita mo ba? Ito ang mas magandang babae na pinili mo. Kinuha mo pa ang kontrabida at duwag. Ipinagyabang mo pa sa akin. Hindi ko talaga alam na wala siyang kwenta at kasuklam-suklam. Kung gayon, bantayan mo ako, ang iyong dating kasintahan. Ngayon, aapakan niya ang iyong asawa. Hayaan mong mabuhay siyang mas masahol pa sa aso. Nag-utos akong harangin ng kapulungan ang Wang. Lahat ng kasosyo ay bawal makipag-ugnayan sa pamilyang Wang. Bawiin ng bangko ang pautang ng Wang. Isagawa agad. Maghintay ka lang. Ang pamilyang Wang na inakala mong mataas ay gumuho sa isang iglap, ang iyong yabang na yaman. Sa sandaling ito parang alikabok at usok na ihip ng hangin. Hindi, Dragon Mother, kaibigang kaklase, nagkamali ako, babaguhin ko. Wala ka ng pagkakataon. Tatay, Ano ang ginagawa mo, malaking gastador? Ano ang ginawa mo? Nagalit mo pala ang Dragon Mother. Utos na harangin ang aking pamilyang Wang. tatay, si Shen Jingyu ang Dragon Mother. Shen Qingyu, anong Shen Qingyu? Siya ay dating kakampi ng aming pamilyang Wang. Ang pamilyang Shen na iyong pinagplanuhan, sinabi niyang traitor ang aming pamilyang Wang. Bumaba ka. Ano siya? Ang pamilya Wang pala ang nagtaksil sa pamilya Shen. Imposible yan. Matagal nang nagapi ang pamilya Shen. Paano siya naging inang dragon? Walang kabuluhan ang sinasabi mo. Magkatulad pala kayong mag-ama na taksil. Wakasan na ang pamilya Wang ngayon din. Dalhin niyo siya palayo. Tiyo at tiya, naniniwala na kayo ngayon? Nakakapagtanim ako ng 100,000 akres sa 3 oras. Oo, naniniwala, maniwala kayo. Hindi ko pinangarap ito. Ang maalamat na inang dragon ay manugang ko pala. Kung lalabas ako sa hinaharap, sino ang maglalakas-lakas sa akin? Anak, ang galing mo. Paano mo napagtagpo ang ganitong kariktan sa mundo? Napakaswerte nito. Anong problema, inay? Hindi ka na ba tutol ngayon sa amin? Wala akong tutol. Napakagaling na manugang buong puso kong sinusuportahan kayo. Okay, tapos na ang lahat, oras na para magtrabaho. Sabi mo ba kung gaano karaming lupa ang bakante sa distrito ng Pei? Magulat kay inang dragon. Hindi bababa sa 500,000 akre ng Tiwangwang ang nasa distrito ng Pei. Okay, Wei. Opo. Ipadala ang 100,000 God of War sa distrito ng Pei para linangin ang Tiwangwang. Oo. Manugang hindi mo kailangang pumunta sa paglinang ng lupain na ito, di ba? Nagkamali ako dati. Sinusubukan kong pahirapan ka. Nag-contract lang ng 100,000 ektarya para taniman mo. Dahil ikaw ang dragon sa mga tao, paano naman kita papayagang maglinang ng lupain? Hindi, haharapin ko ang paghihirap na ito. Bakit naman? Sa totoo lang, hindi mo iisipin na nandito ako para patunayan ang sarili ko sa iyo. Kaya ilipat ang 100,000 God of War sa probinsya upang linangin ang lupain. Hindi pa ako kasing mayabang at nalilito. Kung gayon, bakit? Dahil ang Dragon Army ngayon ay nagtatagumpay sa mundo. Ang lipunan at kaayusan ngayon ay payapa at ligtas. Talagang wala na tayong magagawa. Narinig ko na maraming magsasaka ang lumilipat sa syudad para magtrabaho. Ang lupa ay baog, kaya matagal nang ipinadala ang Departamento ng Digmaan sa probinsya para maglinang ng lupa. Ang ideya ng kagalingan para sa bansa at sa tao. Nangyari lang na ginamit mo ito para pahirapan ako. Dadaan lang ako.
Siya pa rin ang manugang ko. Nagmamalasakit siya. Tumingin ka sa unahan. Talagang mabuti kang manugang ko. Anak ko, napakaswerte ng aming Pei family na mapangasawa ka. Matandang Pei sa tingin mo? Napakaswerte ng aming Pei family. Yanzong, kailangan mong sundin si Longma sa hinaharap. Maging mabuti ka kay Inay Long. Hindi po tito, nagkakamali po kayo. Ako may nasabi ba akong mali? Ang hindi mo alam ay hindi ito swerte ni Yanzong. Nararapat lang iyon sa kanya. Anak siya ng pinakamayamang tao. Huwag mong isipin na nagtitinda ako ng melon. Sa marin mong pagtutol bagkus, matatag mo akong ipinagtanggol. Kaya sa kanyang sinseridad at kabutihan, nararapat ang pinakamagandang babae sa mundo na umibig sa kanya. Kaya hindi niya kailangang pakinggan ako. Ngunit pahahalagahan ko siya sa lahat ng paraan. Chingyu, napakabait mo naman. Ikaw din. Mas mabuti ka pa kaysa sa kapatid mong mayabang. Paumanhin, hipag ako iyon dati, nalilito ako. Kaya sampalin mo sarili mo para matuto ka. Ay oo. Dapat kong sampalin. Kasalanan ko naman. Dapat ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Naging katatawanan ako sa buong mundo. Sana hipag huwag ka nang makipag-away sa akin sa hinaharap. Sige, tapos na. 4 na Marshal. Opo. Warlord umalis para sakupin ang disyerto. Opo. Yanzong, pupunta ako sa syudad. Maghintay ka sa akin sa bahay. Para saan ang pagpunta mo sa bayan? Mayroon akong mahalagang kailangang asikasuhin. Bumalik ka muna at maghintay ng maayos. Sige, puntahan natin ang lupang Tiwangwang. Ang pagpatay sa kaaway ay isang labanan. Ang pagsasaka ay labanan din. Basta't mag-ambag ka sa bansa. Iyan ang pinakamagandang medalya. Lumaban ng mahusay sa digmaan. Gumawa ng mabuti sa kapayapaan. Lahat ay mabuti. Oo. Umalis na. Mauuna na ako. Hintayin mo akong bumalik para pakasal sa iyo. Manugang dahan-dahan ka. Tama. Hipag dahan-dahan ka lang, umuwi ka madalas. Chingyu, bumalik ka agad. Huwag kang mag-alala, malapit na. Tigil, sino ka? Anong kailangan mo? Tawagin mo si Wang Yongquan para sa akin. Kawalang hiyaan, si Boss Wang ang pinuno. Pwede mo lang siya makita kung gusto mo. Ano ba ito? Umalis ka na, baka kagatin ka ng aso. Tama, hindi mo alam ang kahalagahan. Pwede mo bang isigaw pangalan ni Boss Wang? 2 gwardya lang, kaya yabang at mapang-api. Mukhang wala talagang mabuti sa Wang family. Bilisan mo, tawagin mo si Wang Yongquan. Kung hindi, papasok na ako. Gigibain ko ang buong bahay niya. Saan nanggaling ang baliw? Naghahanap ka ng gulo, ano? Babalihin ko ang mga binti mo, kalad ka rin mo sa harap ni Boss Wang. Tigil. Sino ito? Anong lakas ng loob mong manggulo sa Wang family? Hindi ko alam, para siyang baliw. Pumasok gamit ang motorsiklo, pinigil namin siya. May ganyang klaseng baliw? Sino ka? Ako si Shen Qingyu. Shen Qingyu, pamilyar ang pangalan. Ska, Shen Qingyu pala ang pangalan mo. Babugbugin kita hanggang mamatay. Lalaban ka pa, sabay nating ginawa sa kanya yan. Oh, hintay. Mr. Wang, hindi kami takot sa kanya. Huwag kang mag-alala. Magkakilala ba tayo? Ano ang gusto mo sa akin? Mukhang talagang dapat kang mamatay. Hindi mo maalala ang pangalan ko. Kaibigan, may dangal din ako.
Mas mabuting maging magalang ka. Pasensya ko. Huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Kung hindi, sa lakas ng aking Wang family, isang salita, kaya kitang patayin. Totoo ba yan? Pinutulan kayo ng partner, pinutol ng bangko ang pautang. Kinolekta lahat ng utang. Napakalupit mo. Paano mo nagawang magpadala ng tao? Sino ka? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Hindi mo pa rin maalala kung sino ako. Mukhang kailangan kitang bigyan ng babala. Ginawa ko ang lahat ng ito sa iyo. Ikaw ang Dragon Mother. Maaari mo akong tanungin. Marami akong paraan para patunayan ito sa iyo. Ngunit ang paraan ko ng patunay baka hindi mo kayang tanggapin. Hindi na kailangang patunayan. Hindi na kailangang patunayan. Naalala ko na ngayon, mukha kang tatay mo talaga. Shen Qingyu ang pangalan mo. Binanggit ka ni Wang Moli. Dragon Ina, patawarin mo po ako. Nagkamali ako. Iligtas mo po ang anak ko. Isa lang siyang anak ko. Kapag nawala siya, mawawasak ang angkan naming Wang. Nakipagsabwatan ka sa iba. Winasak mo ang angkan naming Shen. Sa tingin mo, pakialam ko pa sa angkan yung Wang? Hindi po. Hindi ako nakipagsabwatan para pahamakin ang mga Shen. Ang nasabi mo nang hindi sinasadya sa anak mo, ayaw mo na itong aminin ngayon. Sa palagay mo, hindi ko mapapatunayan ang kasalanan mo? Sa katunayan may utos ako. Maaari kang makulong, mamatay ng walang libing. Pero pinutol ko lang ang negosyo mo. Pinabubuhay kita. Dahil ako mismo ang maniningil sa'yo, naiintindihan mo? Paumanhin po, Dragon Ina. Nagkamali po ako kahabagan ng buhay ko. Sige, ayoko nang magsalita pa. Ikaw ang magsabi sa akin. Sino ang kasabwat mo? Pinatay ang tatay ko. Pinagpapatiwakal ang nanay ko. Ang Longmen. Liu Qiang ng Longmen. Longmen na naman. Mukhang hindi na kailangan ng longmen. Oo. Mapagmataas at mapang-api. Sa pilitang prostitusyon, kasuklam-suklam na krimen. Sila ay cancer sa lipunan. Nasaktan din ako dahil sa kanila. Pinatay nila ako. Ano ang ibig mong sabihin? Noon, magkapamilya tayo. Maayos ang takbo ng negosyo ko. Pero isang araw, dumating ang mga taga-Longmen. Hiniling nila na makipagtulungan ako. Nagpadala sila ng banta ng kamatayan. At inilagay sa proteksyon nila ang aking ari-arian. At hiniling ang listahan ng mayayaman para sa blackmail. Sinabi na kung hindi ako makikipagtulungan, hahanap sila ng kakampi at papatayin ako. Hindi ko kayang labanan ang mga salbahing ito. Kailangan kong magparaya. Naintindihan ko. Mukhang mas masahol pa nga ang longmen kaysa sa'yo. Oo. Umaasa sila sa dami. Walang awa. Nangongolekta ng proteksyon at nangaapi ng iba. Matagal na dapat silang patay. Gusto mo akong mamatay? Kung gayon, mauna ka mamatay. Ikaw ang natitira sa pamilya Shen, yung inang dragon, di ba? May 10 taon ka pa. Ang unang nakakakilala sa akin. Naglakas loob ka pang kausapin ako ng ganyan. Huwag na lang. Alam kong malakas ka, malupit ka, at malakas. Pero nahuli mo ang pangalawa kong kapatid at kinuha mo ang anak ko kung hindi ako lalapit sa iyo. Dahil sa mga krimen na nagawa ko, pupunta ka rin sa akin. Hindi mo ako hahayaang mabuhay. Ngayong ganito na ang nangyari. Pupuntahan kita. Makikipaglaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Hindi ka karapat-dapat makipaglaban sa akin. Hindi ako karapat-dapat. Alam mo ba kung bakit hindi ako dumating? Patay na siya. Sniper, modelo Barrett M82A1. Maganda yan. Nakahanap ka ng ganitong sniper rifle. Ordinaryong gangster, hindi dapat may ganyang armas. Hindi ka rin naman masama. Tumutok lang. Malalaman mo agad anong klasing baril ang ikinamatay niya. Ngayong alam mo na nakatutok ang sniper at sniper rifle ko. Dapat tayong mag-usap ng maayos. Ano ang gusto mong pag-usapan natin? Akala mo ba naghirap ako ng ganito? Isang pustahan sa buhay at kamatayan. Ano ang gusto kong pag-usapan sa iyo? Paumanhin? Hindi ko talaga mahulaan ang naghahanap ng kamatayan. Ano ang nasa isip niya? Mayroon ka bang nais sabihin? Ito ba ang maalamat na inang dragon? Nababaliw ka na ba? Hindi ko alam. Paano kanila pinagmukhang ganyan? May sasabihin, tigilan mo yan. Dahil hindi matalas ang iyong utak, sasabihin ko na lang ng diretsyo. Nahuli mo ang aking pangalawang kapatid at hawak mo ang aking anak, ang 2 taong ito.
Isa ay ang taga-suporta sa pag-unlad ng longmen ko. Isa ang magpapatuloy ng apelyido ng Liu. Hindi pwedeng mangyari ang dalawa. Kailangan mong tawagan at pakawalan sila. Maaari kong pag-isipan na ilihis ng bahagya ang bala ng sniper. Mga basura mula sa umbrella company ng Underworld at gusto mo na pakawalan ko sila? Huwag pakawalan. May iba ka pa bang opsyon? Hindi mo iniisip na gawa sa bakal ang utak mo. Hindi ba kayang tumagos ang bala ng sniper? Bakit hindi mo subukan? Limitado na ang pasensya ko. Huwag mo akong pilitin. Sa tingin ko, luluhod ka pa rin at susuko. Aminin mo ang mga krimen mo o kaya ibibigyan kita ng mabilis na katapusan. Kung hindi, sisiguraduhin kong mas malala pa sa kamatayan. Pagsisihan mong naging tao ka. Mukhang nabaha na ang utak mo. May nagudyok ba sa iyo? Tinatawag ka nilang Dragon Mother. Akala mo talaga Diyos ka. Alam kong may kapangyarihan ka. Hinihintay ko lang na mahuli kang mag-isa. Nakatutok sa iyo ang mga baril ko at mga sniper. May laban ka pa ba? Maraming namamatay dahil sa kamangmangan. Ikaw din, akala mo mauunawaan mo ang kapangyarihan ko. Sa totoo lang, hindi mo makikita kahit isang hibla ng buhok ko. Liu, 3 na lang ang segundo mo. Sisimulan ko ang countdown. 1. Nakatutok sa iyo ang baril ko. Bigyan mo ako ng countdown. Babarilin kita ngayon. Sino ang mga ngahas gumalaw? Subukan mo. Huwag kang gagalaw. Takot ka rin ba sa kamatayan? Akala mo nasa iyo ang kalamangan. Nakatuon pa rin sa iyo ang sniper ko. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo. Hindi ako interesado makipagkwentuhan sa'yo. Sabihin mo sa tauhan mo, lumuhod sila. Utusan mo sniper mo lumabas, sumuko. Kung hindi, walang Diyos na makapagliligtas sa'yo. Ha 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 ha. Nakaturo rin sa iyo ang sniper ko. Nasa kamay ko rin ang buhay mo. Bakit mo ako inuutusan? Sapat na ba dahil ako ang Dragon Mother? Dragon Mother, hindi ba buhay din ang Turing? Sino ang matatakot? Nakalimutan mo bang tinutukan mo ako kanina? Nabago agad. Hindi ako kayang patayin ng sniper mo, pero kaya kitang patayin. Ang sniper ko ay nasa daan-daang metro. Di ako makapaniwalang ninakaw mo baril niya. Maaari mong subukan. Sige, patayin mo ang sarili mo. Huwag mo akong sisihin kung bastos ako. Patayin. Patayin. Huwag tumingin. Patay na ang sniper mo. Tumama ang bala sa noo. Nabutas ang utak. Namatay ng hindi inaasahan. Tao ka ba o multo? Hindi ako tao o multo. Ako ang katarungan. Luhod ka. Kausapin mo ako. Patay na rin naman ako. Huwag mo akong paluhurin. Ang galing naman. Luhod kayong lahat sa akin. Naghihintay ng hatol. Maghintay ka lang. Hintayin ang mga vigilante. Dadalhin ka kung saan ang lugar mo. Sino ang mga ngahas umalis? Ipapadala ko siya. Pandaigdig ang paghahabol. Wang Family Villa, narito ang grupo ng kriminal na nakaluhod. Magpadala ng tao para kunin sila agad. Naresolba na ang usapin. Yan, Chong. Naparito ako para pakasalan ka?